Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Edita Depositor. Sabi niya, "Naku, hindi mo ako mapapaniwala sa bashers na yan kahit ano pang sabihin nyo, mabuting tao yang Kim Pao. Loyal ako sa Kim Pao, hindi si Paulo Babaero. One man, woman yan, marespeto." Sabi ni Kimi, kaya nga Kim Pao fans, wag po kayong nagpapapaniwala sa mga bashers na walang magawa sa buhay. Inggit na inggit kaya mga senior, wag po kayong magpapaapekto sa mga basher na yan. Ipag-pray na lang sila. Maraming salamat po sa napakagandang komento ginang Edita Depositor, and syempre sa pagiging positibo po ninyo sa buhay. Yes, tama po kayo dyan. Sana yung ibang mga Kimpo fans, lalo na po yung mga seniors, wag pong magpapadala sa mga fake news, sa mga paninira po ng bashers para masira si Kim or ang tambalan po na Kim Pao. 'Di ba? Kasi nga sabi ko nga po lagi, yun po yung goal nila, nasirain po ang tambalang Kim Pao. Dahil sa dinami-rami nga naman po ng artista sa mundo ng showbiz or sa ABS-CBN, bukod tanging si Kim and Paolo Avellino po yung laging nabibigyan ng mga proyekto. At ngayon pa nga po mga kakimpaw, nabigyan sila ng world tour. 'Di ba? Kaya inggit na inggit po ang mga bashers. Ito lang kasi yung way, ito lang yung tangi nilang magagawa mga kakimpaw para po pabagsakin or siraan ang kimpaw. Pero ang tanong, meron po kayang maniniwala sa kanila? Syempre, meron. Pero yun po yung mga taong hindi po kilala, si Kim and Paulo. Mabilis po silang mapapaniwala. Pero tayo mga kakimpaw, kilala natin si Kim and Paulo. Kaya instead na maniwala, isa tayo sa magbuksa ng mga bashers at syempre ng mga fake news. So maraming salamat sa komento, Ginang Edita Depositor. God bless po and mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, good PM, eto yung mga anay na sumisira sa samahan nating. Kaya wag tayong masyadong stress at isipin natin na yan ay parte ng buhay nila, na susubukin tayo na fans na kung saan ang ating pagmamahal sa kanilang dalawa, wag tayong ma-stress. Sa halip, if ever na totoo itong mga basher sa pinagsasasabi nila, ay offer it to the Lord. Very effective ang dasal nating proven and tested ko na yan. God bless, KP. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Ipagdasal na lang natin ang mga bashers na yan na lagi pong sinisiraan si Kim and Paula Avellino para yung nasa taas na po ang kumilos para sa Kim Pao, di po ba? Kasi kung ilalagay pa nga naman natin sa ating mga kamay, di ba? Sa salita natin, ang mga bashers na yan para po igante si Kim and Paolo, magkakasala pa po tayo, 'di ba? Pero syempre, gagawin natin yung makakaya natin para po ipagtanggol si Kim and Paolo, kasi para saan pat naging fans tayo kung hindi naman natin ipagtatanggol si Kim and Paolo sa mga naninira po sa kanila. So ito po talaga yung purpose natin bilang fans, ang magtanggol sa kanila and syempre sumuporta sa kanila. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa hapong ito or sa gabing ito, at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol sa naging statement nga po ni Chinita Princess kanina dito po sa It's Showtime, na isang malaking sampal po sa mga naninira po sa kanila ni Paulo at maging sa mga bashers. So isa po kasi sa naging topic nila yung tungkol sa mga bashers, at alam nyo mga kimpaw, ito po ang nakakatuwang sagot ni Chinita Princess or statement niya sa mga bashers niya. Sabi ni Kim, "Huwag tayong magiging masamang tao dahil masama ang turing nila sa atin.
piliin daw nating maging mabuti araw-araw. Biruin yun mga kakimpaw, tinuturing po siyang masama, sinasabihan siya ng masama, 'di ba? Kung ano-anong binabato sa kanila ni Paolo. Pero ito pa yung ganti ni Chinita Princess. Mas pipiliin daw po niyang maging mabuti araw-araw. Ibig sabihin hindi po siya bababa sa level ng mga bashers na to. Hindi po siya papatol. Bagkos, dead man na lamang at gagawa pa rin siya ng kabutihan sa kanyang kapwa. Hindi siya magpapaapekto, hindi po siya matitinag sa mga bashers na yan. Kaya kung napanood niyo yan mga bashers, kung narinig niyo yung statement na yan ni Chinita Princess, nako, nakakahiya sa inyo, hindi ba? Isang way na rin syempre ito para ipagtanggol si Paula Avellino sa mga panira po na mga bashers dyan na ginagawa ng kwento si Paolo na meron daw karelasyong ng showbiz, meron daw sinasama sa gym at kung ano-ano pa. So ayan, basag kayo ngayon kay Chinita Princess. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Bella Padilla na kung saan ay nababash na nga din po dahil sa kanyang ibinuking sa interview po kay Boy Abunda nitong nakaraan lamang. Bakit daw pinagsabi pa yon ni Bella Padilla? Sabi po dito ng isang page, may mali din si Bella. Nung nagtanong si Boy Abunda about freezing eggs, dapat siya na lang ang sumagot ng tanong. Bakit mo pa ipasali or isali si Kim Chu? Marites yarn, kung kay Odi haka-haka lang yun, kay Bella nag-confirm pa nga na totoo. Kaloka Marites ang peg, char. Kapag personal na talaga, wag mo na lang ipagsabi kahit kaibigan mo pa. Give it to yourself na lang. So hindi rin natin masisisi ang ibang mga Kimpaw fans, mga Kimpaw na mainis, 'di ba? Dahil nga po sa ipinagsabi ni Bella Padilla yung tungkol nga po doon sa pag-freeze ng egg cell ni Chinita Princess. Pero syempre, bago po yun sabihin ni Bella, siguro naman nagtanong siya kay Chinita Princess about dito. Pero kung hindi mga kakimpaw at nadulas na nga lang siya at sinagot niya nga itong tanong po ni Boy Abunda, medyo nakakapagtampo yon sa part ni Chinita Princess kasi on the spot niya pong sinagot mga kakimpaw yung tungkol sa pag-freeze ng egg cell ni Kim Chu. So medyo nadala na rin kasi si Bella Padilla mga kakimpaw sa interview nitong si Boy Abunda kaya siguro nawala po siya sa sarili, hindi niya alam na ay nasabi ko pala yung very private na yun. Pero syempre wag nating sisihin si Bella Padilla mga kakimpaw ha. Tao lang din naman po si Bella, nagkakamali, nadudulas, 'di ba? And understandable naman 'yan sa part ni Chinita Princess. Knowing Kim Chu, mapagpatawad 'yan. And syempre, nauunawaan niya din po itong nangyari kay Bella kung bakit niya yon nasagot on the spot sa live interview nitong si Boy Abunda. Kayo ba mga kakimpaw, naiinis ba kayo dahil kinonfirm ni Bella Padilla ang tungkol sa pag-freeze ng egg cell ni Chinita Princess? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.